So sa akin lang ho naman dito, factual lang po tayo, pag open ng Congress, sampa kayo kaagad ng impeachment at bigyan ng prioridad. Nang malaman natin, nung talagang gumagana ang Kongreso, di po ba? Because impeachable official ito eh. Kung nagawa ninyo ang karak-arakang impeachment complaint kay Sara Duterte, o ito ho, di ba? Ngayon, kailangan natin ng people power. Ito po yun, power of the people, na tayo pong isa-isa ay magsumikap na rin po na tulungan po ang ating, tayong lahat magtulungan para ho natin ma-expose na ito. Ito lang po, no? So may sinasabi si Secretary, di ba? Ilang libo ito na kinakailangan nilang isa-isahin. Anong papel ng COA? Assuming po may COA, yung COA, yung prosesong dadaanan ng audit niyan, pagka tagal-tagal, pagkahaba-haba at laging late. Kapag po may question doon sa COA report, doon po sa pagpapatupad ng proyekto, yung mga nasasangkot doon, may pagkakataon pa na questionin yung report, di ba? Usually po, meron silang notice of disallowance. Mali yung ginawa ninyo, isoli nyo pera, pagbayaran nyo yung kontratista. Ilang taon bago po ma-resolve yung petisyon o question sa notice of disallowance. Magandang case study itong nilabas ngayon ng COA. Meron po silang inilabas mga kapatid, na desisyon doon sa petisyon ng DPWH Davao City Engineering Office sa naging notice of disallowance ng COA sa naturang syudad. Ang halaga ng proyekto ay 12.7 million pesos road rehabilitation project. Ang sabi po ng COA, mga kapatid, hindi denied ang inyong petition para sa inyong pag-question sa inilabas pong notice of disallowance. Ang halaga po ngayon, lalabas barya lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito by the hundreds of millions, di ba? Ang tanong, kailan? Yung proyekto. Kailan yung proyekto? Ang sagot, mga kapatid, ang proyektong ito ay taong 2010 pa. Ha? So 2010, ngayon po ay 2025. After 15 years? After 15 years po, magmula mga kapatid na nagkaroon ng question sa proyekto. 15 years! Oo, 15 years. Hindi pa ito final. Kasi pwede ba itong pumanik, mga kapatid, in the end, sa Supreme Court. Usapan dito ho ay ang desisyon nga ng COA na kinakailangan daw po na magsauli ng pera itong mga engineers na ito, pati ang kontraktor si E. Garjola Construction, EGC. Ito ba rin yun? Yung Garjola ngayon na nasa sangkot dito po sa ilang pong mga proyekto ng DPWH? True. Mga kapatid, 2010 pa. At ang nakapirma dito sa 17 pahinang desisyon ay si Chairperson Gamaliel Cordoba. At yung dalawang commissioners na si Roland Cafe Pondok at itong si Mario Lipana. Tanong lang po, kailan pumirma dito si Lipana? Kailan ho ba talaga ito na-resolve itong naturang usapin? Kasi si Mario Lipana sinasabi ngayon naka-leave daw, medical leave. Ang atin po lamang with all due respect at sabi nga kapag po nagsabi na yung tao na may sakit, maluba ang karamdaman, we have to treat him, in his case, with compassion. Bilang kapwa-tao. With all due respect, di po ba? Ang tanong lang ho namin dito, total naman ho, si Ginoong Lipana, ngayon daw ay naka-leave. Ang tanong lang natin dito ho ay kailan niya ito pinirmahan? Kailan ba talaga naglabas ng desisyon? Bakit kahapon lang halos nilabas ng desisyon sa pahayagan? Di po ba? At dito ho kay Ginoong Lipana, palagay ko po, mawalang galang lang kasi ang pinag-uusapan po naman dati dito serbisyo. Sa akin po lamang, pagbukas ng sesyon, mag-file na kayo kaagad ng impeachment. Kasi di ba naghain po ng demanda sa ombudsman itong ICI, rekomendasyon, kasama si Ginoong Lipana dito. Ang atin po dito, kung hindi siya matatanggal through impeachment, hintay mo pa itong kasong ito, aabutin ka ng retirement
dito pong pinag-uusapan mga ebidensyang matibay na yung kanyang posisyon na dapat po hindi nangingialam sa mga kontrata ng gobyerno doon po sa hearing in the Senate at statement po mismo ni Yusek Bernardo nangingialam. That's an impeachable offense. Pag ito po hinayaan mo magretiro, mawalang galang lang po ha. Ito po'y susustentuhan pa ng bayan ng kanyang pagkalaki-laking pensyon hango sa kanyang huling sweldo hanggat siya nabubuhay. So, yun pong masakit sa atin, di po ba? So, sa akin lang ho naman dito, factual lang po tayo, pag open ng Congress, sampa kayo kaagad ng impeachment at bigyan ng prioridad. Nang malaman natin, nung talagang gumagana ang Kongreso, di po ba? Because impeachable official ito eh. Kung nagawa ninyo ang karak-arakang impeachment complaint kay Sara Duterte, o ito ho, di ba, na magkaalaman tayo with all due respect dahil nga daw po may sakit yung tao. Nauunawaan po natin, but that's a different story sa obligasyon din po ng Kongreso na gawin ang kanilang tungkulin sa ganito pong uri ng mga sinasabing paglabag sa batas ng isang impeachable official. Think about it. Tama, may point. Kasi pag ordinaryong tao, Okay. kahit may sakit, hindi ba? Wala namang exemption sa pagpapanagot. Opo. Well, mga kapatid, ito ho lamang yung ating pong ginawang halimbawa dito po sa napakaraming mga questionabling proyektong ito na yung COA, isa pa yan sa totoo lang din, di ba? Itong nasa taas nila. Isa rin niya sa mga dapat na purgahin sa totoo lang. Hindi ho naman lahat, maraming mga bayani dyan. Pero dapat din pong purgahin yung mga nasa tataas. Lalo na po itong tatlong mga commissioners na ito ng COA. Sigurado po ako, alam niyo na ibig ko sabihin. Okay, nako gusto ka pa nga sanang... Tapos ka na sa birahe? Damputin na yan. Natutuwa pa ang mga nakikinig sa atin. Baka daw meron pa idadagdag. Inaantay pa namin. May ikukwento ka pa ha, di ba? Hindi, ito lang. Kasi gusto natin pag-usapan yung binabanggit na complaint na inihain nga ng ICI, di ba? Dito sa mga sangkot. At gusto natin po ito ikumpara sa acquittal na nangyari sa kaso po ni Juan Ponce Enrile et al. Doon sa PDAF. At ano bang pagkakapareho actually nitong PDAF at nito pong flood control projects na ito? Meron sila similarity eh. Pero uubusin pong ating oras Naku, kung may sayang. pag-uusapan. Sayang naman. Maganda lang pag-usapan ngayon, maiksi, yung SALN. Oo. Di ba? Na sinasabi po ni Vince Dizon kanina, ni Sec Vince, ay yung binanggit ko po ng pagka ilang ulit na yung pong batas tungkol sa forfeiture of ill-gotten wealth. Ang SALN po, dalawa ang maaaring maging take dyan. Okay. SALN, meron kang idiniklara na iyong mga ari-arian at net worth. Pero kapag ikunumpara sa actual mong pamumuhay, ay hindi po Tumutugma. So may prima facie evidence po, di ba na namumuhay ka ng hindi tugma doon sa iyong dineklara. Okay. Meron din po namang ikaw nagdeklara po ng lahat, supposed to be, ng iyong mga ari-arian. Pero ang tanong din po, yung bang dineklara mo, ay maaari mong patunayan na kinita mo rin naman sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Nakuha niyo po? Meaning, hindi ka nagtago kasi yung iba hindi isinama. Yung pong listahan ng kanyang deklarado, hindi kasama yung iba. Halimbawa, meron siyang yate. Halimbawa, meron siyang condominium. Halimbawa, meron siyang bahay sa mamahaling subdivision. Halimbawa, meron siyang helicopter. Yan. Ganon. Hindi sinama. Okay. So, maaari pong sabihin na, okay, hagilapin natin ang mga ebidensya rito. Na talagang siya ang beneficial owner nito. Pero iba ho naman yung usapin ng lahat diniklara mo. Di ba? Laki ng net worth mo. Ang tanong, okay, sa'yo nakapangalan yan. Ikaw yung beneficial owner talaga niyan. Meaning, maaring sa nakapangalan sa asawa mo, doon sa number 2 mo, o saan man. Pero ang tanong, okay, paano mo nabili yun?
Nakuha mo ninyo the difference? Paano mo na-acquire yun? Ha? Paano? Pwede ba namin malaman nung una ba? Ano ba ang hanap buhay mo? O kaya naman kung ikay mambabatas na, pwede ba namin malaman din nung una ano ba deklarasyon mo and income tax mo? Doon tayo magkakaroon. Kasi hindi ka maaari mag-ari ng ganitong karaming ari-arian nang wala kang deklarasyon na kinikita mo. Ano yan? Para din pag gising mo isang umaga, ang dami mo ng kotse sa garahe mo. You know what I'm saying? I know what you're saying. Hindi po ba? So nga sa mga panahong ito, dapat nga po sana, kasi hindi po namin sinasabi na dapat nating gayahin itong mga taga-Indonesia sa ginawa po nilang karahasan. Kasi nga doon yung mga bata, sila nagpasimula nito Nagkaroon po ng riot doon. Hindi ho tama yun, no? I'm sorry. Indonesia po itong sumunod after nitong diyan sa may tabi ng Mount Everest, no? Oo, sa Nepal. Sa Nepal. Sa Indonesia po nagkaroon ng gulo, di po ba? At doon napilitan ang mga mambabatas nila at kanilang parlamento na hindi na abusuhin ang kanilang poder. Ano ho ito? Sa Indonesia, naghimagsik ang mga tao doon kasi ang mga miyembro ng parlamento, mga mambabatas, naglaan ng housing allowance sa kanilang lahat sa halagang $5,000 in Philippine peso, more or less 300,000 pesos. Nagdemonstrasyon, nag-riot, na-pressure ang parlamento na hindi na ituloy, nagalit ang tao. Sa atin po mga kapatid, hindi ko sinasabing dapat gayahin to Sa atin po, hello, maliban po sa sweldong legal, kasi po sa kanila 10 times daw po na minimum wage yung inilaan. Para sa housing allowance, 10 beses yung laki nung sa minimum wage sa Jakarta. So syempre nagalit yung tao. Nagprotesta. Nagsimula siya sa mapayapang protesta pero nauwi nga po sa marahas na kilos protesta. Opo. Na ikinamatay ng isang 21 anyos na delivery rider. Oo. Ito ho yun Kasi nga hindi nila matay kasi naghihirap kami pagkatapos kayo. Ang ganda ng buhay ninyo. Dito po sa atin, sa panahong ito, again hindi po violence. Ang atin po dito is yung pagiging vigilant ng mga tao. Ang maganda gawin dito po, kasi nga kung aasa ka pa sa ombudsman, sa Solgen, ang dami nilang, yung pong mga civic organizations o mga ilang po mga grupo na magtoka-toka na, mag-isa-isa na, suriin po ang deklarasyon ng bawat isa. Kasi po kung talagang niloloko na tayo, maganda rin po na may magkanya-kanya, at maglahad nito. Nang magkaalaman na po tayo, sino sa mga to sinungaling? Sino sa mga ito ang talaga naman pong may mga hindi na ipapaliwanag na yaman? Through itong SAL and declaration nila ngayon at saka yung ating income tax reveal. Doon magkakaalaman talaga. Doon talaga mabubusisi yan Kasi ikaw naman wala ka naman choice. Ikaw na legal, ikaw ang pabinabantayan ng BIR. Kung sino pa yung regular na nagbabayad, sila pa tinututukan. Pero yung alam mo naman talagang, diba? Dito sa malalaki ang kikitain nyo. Itong tutukan nyo. Ayaw nyo kasi takot din kayo na baka beltahan kayo kasi kasama din kayo. Hindi po ba? Sa totoo lang, ngayon kailangan natin ng people power. Ito po yun. Power of the people na tayo pong isa-isa ay magsumikap na rin po na tulungan po ang ating tayong lahat magtulungan para ho natin ma-expose na ito, nang matigil na ito, pati ho yung mga abusado sa kalsada, yung pong nagwawawang-wang dyan, nang tumigil na po sila kasi ito po ay patuloy nilang gagawin sa atin na pag-aabuso, kaya ho tayo ganito, nabubuli ho tayo Nabubuli ho tayo sa kanila pong pamamaraan ng magpapayaman, pati na rin po yung kanilang buhay na napakamarangya habang ikay naghihirap.
think about it. Yon! Malinaw at klaro po ang mensahe. Baka po pwede, since pinapacheck mo na yung ITR reveal ng mga naglabas ng salin, check na rin natin yung kanilang mga kapamilya na nakikita po natin online na nagpapakita ng kanilang marangyang buhay. Isama na sa checking. Hindi ba? Tama naman eh. Oo, isama na sa pag-check. Yung kanilang mga kapamilya na nakikita natin ang sasarap at ang rarangya ng buhay. Kasi dapat talaga, ito na po yung chance natin ngayon. Otherwise, pag ito pinalampas natin, ganun pa rin sila. Diyos ko po, mamanahin to ng ating mga apo. Opo, wala na pong pagbabago mangyayari dito. Kaya this is the chance now. Opo, ngayon dinidribble po tayo, di ba? Kasi baka akala nila, lilipas din po ito. Ikaw din. Bahala ka rin sa iyong desisyon dito kung papayag ka na habang buhay ka na, naapihin nitong mga abusado at mga magnanakaw sa gobyerno.